ハレルヤ。ハレルヤ。それでは2023年9月17日の礼拝を始めていきます。皆さんお聞きください。賛美歌の539番を賛美していきましょう。中方の方にあります、雨と届いてです。それではそのままの姿勢で聖書講読の方に進みたいと思います。今日の聖書講読は詩編7編1節から9節になります。私の方で1節3節、皆さんの方で2節4節を講読してみます。それでは詩編7編1節、私の神主よ、私はあなたのもとに身を裂きました。どうか追いすまるすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。私の神、主よ、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が正しいともに我に集中したなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命を死に踏みにじらせてください。私の魂を地の中にとどまらせてください。主よ、いい怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い器に置かれてください。主は諸国の民を裁かれる。主よ、私の義と私にある誠実に従って私を弁護してください。どうか悪者の悪が後を追い、あなたが正しいものを叩きつけられますように、正しい神や心と思いを調べられます。お立ちください。それでは引き続き聖歌の718番「救い主の愛と賛美」と聖歌の718番です。Yeah.
はお祈りを礼拝にとりあえず祈ります。Sandi po, tayo na. Lord, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri. Salamat sa iyo. Thank you so much, Lord, for bringing us this, Lord, for very beautiful morning po, Panginoon. Salamat, Lord, dahil binigyan mo naman po kami, Panginoon, sa pagkakataon na muli makatakbo at mas lalo ka namin makilala, Panginoon. Salamat, Lord, is a very declaration po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, sa loob ng sarili. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa pag-abay mo sa amin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Lord, ganito po kami, hindi dahil kailangan mo kami. Ganito kami dahil kailangan namin kayo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil meron kami pagkakataon muli na ipakita sa iyo, Panginoon, na at dito kami dahil nga, Lord, mabuti kayo sa amin. Salamat, Lord, sa oras. Salamat, Lord, sa paggabay. Salamat, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin. Naglaan ng oras ng araw, Panginoon. Lord, maging sa panalangin namin, sa kapatiran namin na wala dito, Lord. Sa inyo hands, Lord, kaya din sila papunta dito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, at nilalapit namin sa iyo, Panginoon, kabuuan ng gawa ito. Alam namin, Panginoon, na magkatagumpay kami. Hindi dahil magaling kami, Panginoon, kundi dahil meron kami tapat na Diyos, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil meron kami ikaw, katunayan, Panginoon, na kasagutan sa lahat ng aming panalangin. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga tatayo sa pulpitong ito, Panginoon. Bless mo sila, pagpalain mo sila, Panginoon, kayo sila, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa nakahandang mensahe ng gabi, ngayong umaga, Panginoon. Gamitin mo itong mensahe nito pang kausapin kami through your Holy Spirit, Panginoon. Lord, without your Holy Spirit, Lord, hindi namin ito kaya intindihin. Hindi namin ito kaya unawain, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na magtatagumpay kami. Hindi dahil magaling kami, kundi dahil, Panginoon, itiniragan mo na po kami sa tagumpay, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na mag-mensahe ngayong umaga, Panginoon. Guide mo at pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ni Bro Jimmy. Tago mo sa iyong Lord, Panginoon. Give them knowledge and wisdom, Lord. Ikaw lamang makita sa aming kalamitan. Maging aming mga pastor na Pastor Kinjo, Lord, at maging si Pastor Louie, Panginoon. Natin mo silang ingatan, Panginoon. Hindi sa mas po, Panginoon, at dinalangin namin, nilalapit namin, Panginoon, ang lahat na gawain sa buong mundo. Kahit matutulain po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng pagmamahal mo, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo sa aming kapatid. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name. Amen.それでは引き続き定価の605番、ひたすら求めを管理しましょう。定価の605番です。「
それではこの後返信をスナットブラザーズの方にお願いします。その後、今日は分かれて日本人の方々はフィリピンの方々は伝えで礼拝を持ちますのでお願いします。In Japanese up and Philippine and お願いします。Good morning po. Blessed morning po sa lahat. Blessed morning po sa lahat. Kami po, mga Punat Brothers, ay mag-aalay po ng awit para po kay God bilang papuwit pasasalamat po sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa bawat isa sa atin. Dapat lang siyang ating papurihan at pasalamatan sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Book of Hebrews 13:15, kahit lagi tayong mag-alay ng papuri bilang sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Ang buhay mo'y
So, puri ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Yung mga kumanta po dito kanina, mga army yan. Army Greenland. So, army ng Panginoon. Kasi sa Army of God. So, puri ng Panginoon dahil tunay nga na karapat-dapat ang Panginoon na purihin natin, sambahin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, nandito tayo ngayon para sa ating gawain. So, ako nagpupuri din sa Panginoon dahil ako nga, sabi ko hindi ako pastor pero binigyan na tayo ng opportunity na mag-share din ng salita ng Panginoon na tayo nagpapagamit din sa gawain ng Panginoon. So, puri ng Panginoon dahil sa kanilang mga tiwala, ating mga pastor, Pastor Pinto, Pastor Louie. So, tayo rin bilang isang Kristiyano is, yun nga, isang mission din, isang purpose na tayo ay nakakilala sa Panginoon is to share the gospel of God. So, yun po yung purpose natin bilang isang nananampalataya. So, puri ng Panginoon, kung nandito po kayo nung last Sunday, kung natatandaan niyo po yung message po ni Lord na bigay ko Pastor Louie, ay ano po yun? May naglista po ba? So, tinuro po ni Pastor Louie kung paano tayo mag-serve sa Panginoon. Sabi na is, number 1, serving the Lord, the life purpose. Yun yung purpose natin na maglingkod sa Panginoon. So, ano yung number 2 na point sa mga nagsulat? Yung last Sunday, yung point number 2. Number 2? Oo. Serving makes you make life. Pwede na silang mahulog, Pastor Louie. Kaya nakikinig talaga, nakikinig. O, yung number 3, point number 3. Serving Parang sila yung very word, Pastor. O, number 4 naman, last number 4. Serving makes you Yun po yung yung lesson natin last Sunday. So, nung pinag-aaralan ko kagabi, and then last Wednesday, yung lesson natin ngayon is halos magkarugtong po. Magkarugtong doon sa message nung Sunday. Sabi ko, napakabuti ang Diyos. Dahil, hindi ko alam kung may series kay Pastor Louie yung message niya. Pero, ganoon din po, ganoon ang message ng Panginoon sa atin ngayon na makukuha natin sa Hebrews chapter 11 na kung saan dito namili si God na pinili si Moses bilang isang mag-lead sa mga Israel. Kung meron tayong Bible po, pakibukas o meron din tayo sa auditor. Hebrews chapter 11 verse 23 to 26. So sabi dito sa Hebrews chapter 11, 23 to 26, sabi na, sa pananampalataya, by faith, nang ipinanganak si Moses ay tinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang. Sapagkat kanilang nakita maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Maganda para may benefits pag maganda yung maganda yung mga pogi, mga gaganda kasi yung nakita nilang maganda yung bata, tinago. Sabi na ay hindi to ng hari kasi maganda siya eh. Yung katawan ng batang to, kaya pabor pala sa mga pogi. So, in verse 24, sabi na, sa pananampalataya nang lumaki si Moses, ay tumangging siya'y tawagin ng anak ng babae, na babae ni Faraon. Nagod na yung anak mo, anak ng babae. Hindi lang tinawag na ako ni Faraon. Parehas lang. Tinawag na anak na babae ni Faraon. So, 25, sabi na pinili pa na siya'y pampalsanin na kasama ang bayan ng Diyos. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. 26, sabi na inaring malaking kayamanan ang kamustahan ni Kristo. Kung napapansin niyo po, Old Testament, nandun pala si Kristo eh. Yung sabi ka lang na inaaring malaking kayamanan ang kamustahan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Egypto, sapagkat ang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Yun po, doon tayo nagtapos noong Sunday about the rewards. Ngayon naman, doon tayo kukuha ngayon ng title natin ngayon, yun yung pag-aralan natin. Ano ba yung reward? Ano ba yung gantimpalang tinitingnan niya Moses, kaya siya pala na naglingkod sa Panginoon. Doon po nagtapos yung message ni Pastor noong last Sunday. Ngayon, dito naman tayo magpo-focus. Sabi nga nila, si Pastor Oakland, medyo matagal-tagal niya. Sabi nga ng mga kasabihan ako'y pauwi pa lang kayo papunta. Tapos na siya ako mag-uumpisa. So, puri ang Panginoon. So, bago po natin pagbulay-bulayan lang, tayo po ay manalangin.
Yes, Lord, amin na kailangan Diyos na makapangyarihan sa lahat, the Lord of the Lords and the King of Kings. Father, maraming salamat Ama sa umagang ito. Salamat Ama sa kalakasan na patuloy, Lord, na binibigay sa aming pang-araw-araw ng buhay. Salamat Lord na kayo Lord ang patuloy o God, nagbibigay Panginoon ng aming knowledge and wisdom na ikaw Panginoon ay patuloy Lord na ihayag o God, ihayag ang iyong kapangyarihan kung gaano ka Lord, kapangyarihan kung gaano ka katapat sa aming buhay o God sa araw nito o God. Maraming salamat Ama sa umaga ito Panginoon. Lord, I pray o God na use me mightily Panginoon. Hayaan mo Panginoon na gamitin mo ako Panginoon bilang kapurihan Panginoon ng iyong banal na pangalan o God. Maitaas ka o God sa araw nito Panginoon at makilala namin Panginoon, matutunan namin Panginoon kung ano ba Panginoon ang aming priority sa aming buhay Panginoon. Saan po kami dapat mag-focus Panginoon sa iyong kalooban o God. Lord, maraming salamat Ama sa umagang ito Panginoon. Pagtuloy mo o God na pagpalain Panginoon yung banal na salita o God sa umagang ito. Maraming salamat Ama at ang pinibigay sa iyo lahat ng papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, puri ng Panginoon kasi nung nakikinig din ako ng Bible study kagabi, nabanggit po ni Pastor Louie yung kay Moses po. Kung nandun po kayo ng Bible study kagabi. So, nabanggit na po kung paano yung pag-ministry ni Moses sa yung unang ginamit ng Diyos na nagpakita ng unang himala sa Egypto. Yung water nagiging blood. Kay Jesus Christ kasi in the New Testament, ang unang himala ang ginawa ni Jesus Christ is water into wine. Yan po, yung nagiging water into wine is yun yung enjoyment. Yun nga nagsisimbolize kasi yung wine for the enjoyment sa wedding, sa kasalan. Kaya sabi nga noon, pag walang wine, hindi ma-enjoy yung celebration ng kasal in the unang pahol. At ganoon din sa aming probinsya. Pag walang wine, malungkot ang ano. Kasi doon yung kasiyahan ng tao eh. Kaya doon nagsisimbolize yung wine sa Bible. Water into wine is to feel the joyness of God. Feel the grace of God. Hindi yung wine na nalalasing kayo para malasing. Hindi, wala kang sinabi sa Bible na nag-inom sila at puro nalasing. Kundi in-enjoy nila yung kasalan. So, puri ng Panginoon, sabi nga dito sa sa 23, sabi nga, sa pananampalataya, nang ipanganak si Moses ay itinagong 3 buwan ng kanyang magulang sapagkat ang kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Yung ginamit dito kasi na maganda is yung wala sang kapansanan, yung basta is walang bahid. Maganda yung pagkaano ng bata. Basta makita is energetic, walang problema. So, ang ng magulang niya is tinago. So, preserved ng God si Moses. Doon pa lang pinili ng Diyos si Moses. Kaya dito nagsisimula yung ang Diyos ba ay namimili? Pinili ba ang Diyos ang mananampalataya? Pinili ba ang Diyos ng maliligtas at hindi maliligtas? Kaya dito ang mga ibang teaching na lahat ay pinili ng Diyos. Kung titingnan natin dito, in the whole chapter of Hebrews chapter 11, andun po lahat yung pinili ng Diyos, hindi lahat naman, na sinulat ni Paul, na nandun sila Gideon, sila David, ito si Moses, andun po sa chapter na yon na yun talaga ay selected ng Diyos na mag-lead sa kanyang bayan. So, popular naman sa atin si Moses, di ba? Lahat naman alam natin si Moses kung paano siya lumaki. Kasi nung panahon na yon is doon sa Egypt is dumami ang Israelita. So nagkaroon ng paraon na mas marami na ang Israelita sa Egypt. Kaya gusto nila na lahat ng ipapanganak, mga bata is patayin para hindi na lalong dumami. Kasi ang ang Egypt noon is isa sa makapangyarihan na bansa noon. Kung nandun lahat yung makapangyarihan na bansa. Ang katulad ngayon is Amerika, ang pinakamakapangyarihan na bansa ngayon. Kasi Amerika lang, 50 nation. Last 2000 to 2000, ewan ko lang ilang nation na ang Amerika. Pero ngayon, kasi ang Amerika is siya yung makapangyarihan na bansa. Noon, Egypt. So, nandun si Moses. Kaya, nung blines kasi ng Panginoon yun, kasi nandun yung sila Jacob noon, si Joseph, saka si Abraham, kaya talagang pinagpala yung Egypto. So siyempre yung year goes, nandun na lumipas ang mga taon, is dumami na yung Israelita. So ang inutos ng hari doon is patayin yung mga bata para
kung saan makontrol yung population. Pero itong si Moses is tinago ng kanyang magulang. Kung saan hindi sila natakot kasi nakita nila na maganda yung maganda yung walang kapansanan ng bata. Siyempre, by faith yan, sabi niya, siguro pananampalataya nila, wala kasi sa Bible ililigtas siya ng hari. Kasi kung nakita nila na wala siya namang kapansanan kung saan perfect. So, pero ang doon is preserve ng God. Sinelect na ng Diyos, bata pa lang sinelect ng Diyos si Moses. Parang sa atin, kaya tayo nandito ngayon is, we are chosen by God. Bata pa lang tayo. Kung alam niyo po yung cycle ba ng creation, kasi grade 5 pa lang ako, natutunan ko yung tinuro sa health Kaya tayo ngayon is, kaya tinawag na we are winner, we are conqueror, we are victorious. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo ba alam na milyon-milyon ang tinalo niyo? Milyon-milyon ang natalo nyo sa buhay. Kasi nag-aaral kami nung grade 5 pa lang ako, natutunan ko yung sa health Yung palang wala namang bata dito Excel kasi ng babae, saka Excel ng lalaki is milyon. O isa lang yung makakapasok sa Excel ng babae. Talo na lahat yung mga nahuli. Tingnan ko siguro, bilis ng ang bilis ng takbo nila kasi mag-uunahan Kaya nandito tayo ngayon, marami tayong natalo, milyon-milyon ang natalo natin. Nung hindi pa tayo nabubuo bilang isang tao. Yun pa lang. Kaya sabi niya sa Bible, you are victorious. You are chosen generation. Napili na tayo nun Kaso nga lang, ang kwan natin is, Amen. So, Moses is a chosen one. Pinili ng Diyos si Moses. So, doon po nagmumula, namimili ba ang Diyos? Yes, namimili. Bilang tagapag-lead ng gawain ng Panginoon. Tagapag-lead sa mga tao niya. Pero sa kaligtasan, may pinili ba ng Diyos na ito ay maligtas, ito ay mapupunta sa impyerno? Walang pinili ng Diyos. Ang salvation binigay sa lahat. Open for all. Kung meron kayong Bible dyan, kasi wala po open sa projector. In 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi niya, ano sabi dito? 2 Peter 3:9. Sige bro. Ito yung sabi ng 2 Peter 3:9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, kaya yung nakakala nila, hindi pa niya tinutupad ang pangako niyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahama. Amen. So, tingnan natin is, hindi nais ng Diyos na may mapahama. Binigyan lahat ng pagkakataon para maligtas. Kaya hindi po, I'm sorry po, pero nirespeto naman natin kung anong parang palataya. Hindi po totoo yung sinasabi nila na may pinili ng Diyos na maligtas. May pinili din ng Diyos na mapunta sa hell. Hindi po ganoon ang pagpili ng Diyos kung sa kaligtasan ang pag-usapan natin. Ang kaligtasan is open for all. Para sa atin lahat ang kaligtasan. Kaya sabi niya, ang gusto ng Diyos is maligtas lahat. Walang mapahama. At napakalinaw ang John 3:16. Sabi na, for God so loved the world. Yung word na tinutukoy dito is tayo bilang isang nabubuhay dito sa mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him. For whosoever believeth in Him, may pinili ba ng Diyos? Di ba? Wala. Kung sino ang mananampalataya sa Kanya, for whosoever believeth in Him, shall not perish but have everlasting life. Kung sa walang pinili ng Diyos na maligtas, binigay niya lahat ang kaligtasan, nasa atin ang choice. Kung pipiliin ba natin ang binigay ng Diyos sa atin na kaligtasan. For whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Walang pinili ng Diyos na maligtas, kundi ang kaligtasan para sa atin. Kaya, sinasabi nila kasi, ay, kung yun ang panghawakan natin na may pinili ng Diyos, edi kahit ako naman, sabi ko, ay, hindi naman ako kasi, baka hindi pa ito yung pagkakataon na ako'y maligtas. Kasi pinili na tayo ng Diyos Baka hindi ako pinili para maligtas. Kaya, kayo na bahala doon. Kayo na ang mag-ministry kasi hindi naman para sa akin yun Pero hindi binigay ng Diyos sa lahat. Ang kaligtasan is para sa lahat. Pero yung paglilid ng gawain ng Diyos, in the Old Testament, namili talaga siya. Tulad yan,
isa sa si Moses na pinili para ilabas yung Israelita sa Ehipto. So, yun po yung ng isang pag-aaral natin ngayon na ang Diyos ay hindi namili ng maliligtas at hindi namili na kayo, itong part na to is pupunta sa hell, itong part na to is pupunta sa langit. Wala pong ganun sa Bible. Ang kaligtasan is open for all. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Gusto ng Diyos maligtas lahat. Yun yung inaano niya sa 2 Peter 3:9. Ayaw niyang may mapahamak, kundi maligtas lahat. Binigyan ng pagkakataon para magsisi, mag-repent. Kung titingnan natin siya, ang pinakaano na kasi ng repentance is changing your mind. Kung saan pagbabago ng isip, hindi yung pagsisisi mo ng kasalanan. Ako nagkasalan ganito, Lord patawarin mo ako. Kasi actually kung pag pinag-aralan natin ang Bible, the grace of God is wala ng power yung kasalanan kung nandun ka kay Jesus Christ. Kundi, ang naghihiwalay sa tao, sa kaligtasan, is yung pananampalataya. Kaya sabi niya, John 3:16 pa lang, basic na verse natin is, whosoever believeth in Him shall not perish. Hindi na sinabi, for whosoever sin will perish. Kundi kung sino yung hindi naniniwala sa Diyos, yun yung hindi makakasama sa kaharian ng Diyos, kaligtasan. Kundi, yun nga sabi, by faith, kung ano pinanampalatayan natin, doon kasi yung buhay natin, doon nagtutungo ang buhay natin. Sabi nga sa dito, sa 24, sabi na, sa pananampalataya nang lumaki si Moses, ay tumangging siya ay tawagin na anak na babae ni Paraon. Nung lumaki na si Moses, nung nagkaisip, sa madaling sabi, nung nagkaisip, kasi maraming lumaki hindi nagkaisip. Pero yun ang niyan sabi niya kasi, nung lumaki si Moses, pinili niya, kung saan tumangging siya ay tawagin na anak ng babae. Parang ang hirap kasi. Tumanggi siyang tawagin na apo ni Paraon. Para shortcut na lang. So, kung imagine mo yun, hari yun nakatira siya sa palasyo. Kung nandun lahat yung sa kanya, nandun lahat yung treasure, nandun lahat yung prosperity. Hindi magtatagal na magiging hari din siya. Kasi apo siya Siyempre ilang years, mamamatay na yung hari. Sinong papalit? Siyempre, di ba angkan nila? Pero sabi niya, tumanggi siyang tawagin na apo ni Paraon. Sorry, apo na lang, para shortcut na lang. Kasi ganoon din naman anak ng babae, anak ni Paraon. So, apo na lang. So, yun, tumanggi siya. Sa ating bilang isang bilang nabubuhay dito sa mundo, parang hirap tagihan yan, Apo ka ng hari, tatanggihan mo yan. Sabi mo si Sheila, gusto niya magiging anak ni Lucian. Joke lang yun. Kaya di ba, ang sarap ng buhay niya doon, nandun siya sa palasyo Pero ang sabi niya dito, tumanggi siya, tatawaging anak. Tumanggi siyang tawaging apo ni Paraon. Ang tanong, bakit? Sabi na sa 25, sabi niya, napinili pa niyang tampalsanin na kasama ng bayan ng Diyos. Pinili niya sumama sa mga bayan ng Diyos. Ibig sabihin is God's people. Ay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Yun yung pinili ni Moses. Kaya sabi niya nga dito sa tumanggi. Ang pagtanggi kasi, pag sa tumanggi ka, anong kapalit nun? Kailangan, meron ka ipapalit sa buhay mo. Hindi sapat na yung tumanggi kasi isang bagay, tapos anong mangyayari sa susunod? Medyo bakante po dito sa harap, sa mga likod, baka nagsiksikan po kayo dyan. Marami dito sa harapan. Kasi gusto ko yung marami yung dito sa harapan So, por yan Panginoon, kung titingnan natin is, ang hirap bilang, kung isipin mo yung decision ni Moses, nandun ka sa palasyo, susunod, ako na ang hari. Popular na ako nun Popular na ako kasi ako na yung susunod na tatayo bilang isang hari. Pero sabi sa 24, tinanggihan niya yun, na maging apo na hari. Pinilit niya pang sumama, ay pinilit niya tampalasanin. Tampalasanin sa natin? Sa Islam kasi sa English Yung malalim sa malalim sa Tagalog.
Yung parang insultuhin ka na, ay, ikaw, ganun ikaw, mababang na tao, parang gano'n. Yung, alam mo yung, hamakin ka. Mas pinili niya pa yun na sumama doon na sa bayan ng Diyos, kaysa maangkin niya lahat yung kayamanan ng Ehipto. Kasi alam niya, hindi tatagal eh. Magsisikupas din. Sabi ko, mabuhay ako ng isang daang taon, hanggang 100 years lang yon. Yung magiging sapat siya, magiging sikat, maging sa kanya yung ano. Pero ang kapalit is, nandun ka sa gawa ng Diyos. Sabi na sa Diyos sa 25, ay 26, na inaring malaking kayamanan ang kalustahan ni Kristo. Yun ang sabi ko kanina, in the Old Testament, andun na si Kristo eh. Kasi si Moses pala, nasabi sa amin na inaring malaking kayamanan ang kalustahan ni Kristo. In the New Testament, ang alam nila kasi, nung pinanganak si Jesus Christ through Virgin Mary, doon nagsimula si Jesus Christ. Hindi. Makikita natin dito sa Old Testament, in the Old Testament pa lang, andun si Kristo. Yung nga, paglalangin, sabi niya, lalangin natin ang tao, ay ang kawangis natin. Kung saan, ang sabi ng Diyos is, lalangin natin, may kasama siya, hindi siya nag-iisa. Nandun na yung Spirit sa si Kristo na kasama ng Panginoon. John 1:1, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was God. Kung saan, andun na, yung pasimula pa lang, andun si Kristo. Kaya, Old Testament pa lang, sabi na, na inaaring malaking kayamanan ang kalustahan ni Kristo, sabi ni Moses. Kaysa sa kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Yun po yung title na lesson natin ngayon. Ang gantimpalang kabayaran. Ano yung English nun? Yung mga English teachers natin doon. Gantimpalang kabayaran. Saan si Sister Tessa? Ano may mag-English? Si Sister May pala, mag-English. Dito pa tayo kwandong Sunday, the reward. Sabi nga, ano ni Pastor, isang point ni Pastor is, ano yung reward sa ginagawa natin Panginoon? Gantimpalang kabayaran. Titingnan sa English is, kung di ko nagkakamali kasi sinerge ko dito eh. Sabi niya gantimpalang kabayaran is the recompensation of the reward. Kung sa kabayaran na ginagawa. Pag sinabi mo kung recompensation of the reward, yung, alam mo yung pinaghirapan mo. Alam niyo yung sumasali sa mga sport. Sabihin natin sa boxing, andun, binuhos nila ang buhay nila. Bakit? May reward eh. May belt. Pero silang premyo. Yung pinutukoy dito na, yun na, recompensation, kabayaran ng reward, is hindi lang basta-basta ito na nagkakaroon ka ng reward dahil magaling ka lang. Kundi, talagang pinaghirapan nila. Andun yung nag-focus sila, andun yung, ano ba ito tawag dito? Talagang binidictate nila kung anong gagawin, andun yung force na ginagawa nila ang lahat para makuha itong reward na to. So, doon tayo kukuha ng title ngayon is, ang gantimpalang kabayaran, the compensation of the reward. Kung sa yun po yung pinaka-title natin ngayon. Sabi na dito sa sa 24, sa pananampalataya, nang lumaki si Moses, ay tumanggi siya tawagin na anak ng babae ni Paraon. Ako ni Paraon. So number 1, kung kayo nagsusulat po, ito yung point natin number 1. God's will is more than valuable than popularity. Yung kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa yung kasikatan natin o kayamanan natin. Kasi sabi nga ni Moses, kung babasahin mo yung isip ni Moses, ang kayamanan kasi ang kasikatan, kung ikaw ay namuhay nga, sabi ko ng 100 hanggang 100 taon lang yun. Pero kung ikaw naman ay mabuhay ng ilang taon, hanggang doon lang yun. Pag namatay ka, patay na rin yun. Saka sa atin bilang nandito, bilang namumuhay sa mundo, sabihin natin na nagpo-focus tayo sa kasikatan, kahit mga sikat na artista pag naglaho na yan, mga ilang years lang, nawawala din yung kasikatan. Yun yung nasa isip ni Moses Sabi niya na God's will is more valuable than the word popularity. Pansamantala. Kaya sabi niya nga is, pinili niya
na sumama na lang sa bayan ng Diyos. Sa atin nga, kahit sabihin sa atin sa trabaho man lang, no? Sabihin natin ngayon, magaling tayo sa trabaho. Lahat na nagagawa natin. Andun yung impression ng mga subject natin, mga leaders natin. Once na gumawa ka lang ng isang masama, sabihin mo lang sa 100% ka na na nagagawa mo lahat. Gumawa ka lang ng isang hindi maganda. Lagi mo 99%. Laglag yun. Hindi naglalas. Kung sa na-cover ng isa yung ginawa mong mabuti. Kasi nasa mundo ka eh. Pero ang ng Diyos, sabi niya, kung yung God's will ang sinusunod natin, yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, hindi yan naglalas forever. Kaya di ba nga sa John 3:16 eh, sabi niya, He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Kung masano, everlasting, forever. Tinanggap mo si Jesus Christ, andun na yung everlasting life sa iyo eh. Bilang isang nananampalataya, ang dati mo sa pag-iintindi niyan, pag namatay ka, doon mo mararanasan niyang everlasting life. Hindi. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, maranasan mo ngayon yung everlasting life. Bakit? Hindi naman sinabi doon sa John 3:16, when you are dead, you gain the eternal life. Kundi for whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. On the spot nandun yung everlasting life sa ating buhay. Huwag nating antayin na hindi. Pag namatay na ako, saka ako magkakaroon ng everlasting life. Hindi sinabi sa John 3:16 na, if you were dead, you gain the everlasting life. Kundi pag tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, doon natin mararanasan yung buhay na kasiya-siya. John 10:10 na, sabi niya, pumarito ang magnanakaw para magnakaw. But God came to give abundant life. Nagbigay sa atin ng abundant life. Kasabi natin is, bakit ang bilis ng panahon? Parinig mo nga, pag mga testimony ng mga birthday, ay, ano pala ako ngayon? Ilang taon na pala ako ngayon? Umabot pala ako ngayon. Parang ang bilis ng panahon. Alam niyo kung bakit mabilis ang panahon sa pakiramdam natin? Kasi na-enjoy natin yung blessing ng God. Kung sa na-enjoy natin lahat. Alam mo, pag enjoy ka sa buhay, parang ayaw mong magbukas eh. Hindi ba, enjoy mo ngayon yung mo? Parang ayaw mong magbukas. Pero, pag tayo ay nandun sa frustration, nandun ka sa stress, nai-stress ka, nandun sa lugmok ng problema, ang bagal ng oras, ang bagal ng panahon. Minsan hinihingi mo pa nga eh, Lord, gawin mo na ako ngayon kasi alam ko maganda sa heaven. Andun yung kasiyahan sa heaven. Pero hindi naman time para kunin ka eh. Ganun ang nangyayari sa ating buhay. Kaya natin na-enjoy. Parang short yung time natin dahil we enjoy our life. We enjoy the blessing of God. Kung sa masaya ka. O, tatanungin natin yung mga nagbakasyon ng 2 weeks. Di ba? Mabilis 2 weeks. Dito no. Ang bilis ng 2 weeks. Dito sa Japan hindi. O, mabilis kasi na-enjoy nila yung Japan. Na-enjoy nila yung vacation. Pero pagdating nila dito, is yung hindi nila ma-enjoy na puro pangit ang sitwasyon, ang bigat, ang tagal na 2 weeks. Eh sa amin bilang manggagawa, yung kontrata namin na 3 years. Ang hirap tapusin ang 3 years pag hindi mo kasama ang Diyos. Amen. Nagtatrabaho ka lang, para iniisip mo na bakit ganito ang buhay. Para life. Sa totoo lang, pag nahirapan ka sa trabaho, Lord, bakit ba nandito ako? Dinala mo pa ako dito para mahirapan. Pero pag once na-enjoy mo yung trabaho mo, yung 3 years na kontrata, 1 year, 3 year, ang bilis matapos. Kasi na-enjoy mo yung ginagawa mo, na-enjoy mo yung blessing ng Panginoon. Pero pag wala kang espiritu ng Diyos sa'yo, hindi mo pa tinanggap ang espiritu ng Diyos sa'yo, yung nag-work sa buhay mo, sabihin ko sa'yo ang hirap. Kaya sa akin mismo, sabi ko, siguro kung wala tayong gawain ng Panginoon, wala ang Funato Brothers, wala tayong ginagawa dito, bakit hindi tayo nakita kayo? Pag matagal na ako, sabi ko, doon na lang sa Pilipinas. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa grasya ng Panginoon, nandito tayo nagpapatuloy hanggang matapos natin ng maayos ang ating kontrata. Sabi niya, God's will is more valuable than popularity. Yun yung
nakita kong nasa isip ni Moses, na sabi niya na mas maigi yung kalooban ng Panginoon kaysa magiging popularity ako dito sa Egypto. So number 2, sabi niya, God's people are more than valuable than word pleasure. Napinili ng Diyos, napinili pa ang siyang palasanin na kasama ang bayan ng Diyos. Ano? Sa atin nga, pag binibiro tayo, ay, Kristiyano ka pala kasi nakita ko sumasama ka sa kanila eh. Pero sabi niya, pinili niya na ano, kahit ay kutya-kutyain siya. Basta kasama na yung bayan ng Diyos. So, sa atin minsan nahiya pa tayo magiging proud na maging Christian eh. Dapat proud tayo na magiging Kristiyano eh. Pero, bakit ganun? Nahiya pa tayo magpakilala tayo eh, Kristiyano. Sa ating mga katrabaho, alam ba nila na Kristiyano tayo? Nakikita ba sa atin ang namumuhay bilang isang Kristiyano? Si Moses nga, sabi niya, pinili niya na ano eh. Kahit pagpalasanin daw siya, basta kasama niya yung bayan ng Diyos. So, yung number 2, sabi niya, ay number 1, sabi niya kasi is, tumanggi siya. Nung tumanggi si Moses, hindi sapat na tumanggi, sabi ko kanina, kailangan mo pumili kung anong papalit mo doon sa tinanggihan mo. Tumanggi siyang maging anak ng apo ni Faraon, dahil pipiliin niya maging kasama ang bayan ng Diyos. Yun yung pinalit na doon. Na, kasi nga, sabi mo, nasa isip niya na kahit mabuhay siya ng ganun, pansamantala lang yun. Pero kung ang Diyos ang kasama niya, He gained forever and ever and ever life. Kung saan, nandun yung kasiya. Yun yung ano ni Moses. Sabi na, pinili na God's people are more than valuable than pleasure. Yung pleasure kasi, alam naman natin yung pleasure, no? Pleasure sa buhay natin. Pleasure sa ating mga nakikita. Ay, ito, maganda to para sa akin. Masarap. Alam nyo, ang kasalanan kasi, may pleasure yan sa kasalanan. Kaya nga masarap gawin ang kasalanan kasi may pleasure. Kung hindi ka na nanampalataya. Pero kung ang kasalanan ay walang pleasure, walang sarap, sino bang maggagawa mo? Kung masakit ang kasalanan, sino bang gustong masaktan? Siyempre, in the first time, masarap. Pero ang katotohanan niyan, mahirap. Pero in the first, sabi niya, there is a pleasure in sin. May sarap ang kasalanan. Kaya gusto ng tao eh. Ikaw ba naman gusto mo yung hindi masarap? Bro Regan, gusto mo bang gumagawa ng hindi masarap? Kahit magluto ka nga lang, gusto mo masarap eh. Andun yung sarap ng linuluto mo. Ganun din sa kasalanan. Masarap gawin ang kasalanan. Kaya nga ginagawa ng tao eh. Kasi kung hindi masarap, sino bang pupunta doon? Sino bang gagawa noon? Yun yung ni Moses. Ang kasalanan may pleasure yan. Kaya sabi niya, maigi na, umalis na sa Egypto. Kung pag-aralan kasi ang Egypto is, wala talagang ng Diyos. Wala silang gawain. Kung saan ang ginagawa nila is talagang makabundok. On that time noon, sa bansang Egypt. Yun po yung Egypto. Kaya nag-decide si Moses na umalis doon sa lugar na yon. Kasi nga, sabi ko nung una, is pinili siya ng Diyos na siya yung gagamitin para ialis yung Israelite sa Egypto. Kaya nga, sabi niya is, ang kasalanan kasi ay mayroong pleasure, may sarap. Kasi kung walang sarap, walang gagawa mo na. Kaya kung talagang lahat tayo, sabi nga, nung lumaki si Moses, nagkaroon ng isip, kung lahat ng tao, nagkakaroon ng isip, alam nila yung mabuti at masama. Dapat bunot to eh. Baka kulang na sana pa dapat to eh. Kaya ang problema kasi hindi sila naabot ng salita ng Panginoon, hindi sila nakikinig ng salita ng Panginoon. Wala pa yung desire nila maglingkod sa Panginoon. Kasi nga, sabi ko nga, masarap ang pleasure sa mundo. Mas gugustuhin mo na linggo ngayon. Kaya, sarap na magsimba ba ako, matulog. Alam nyo, bilang isang Kristiyano nakakilala sa Panginoon, dapat hindi tinatanong yan eh. Wednesday, linggo, automatic yan, gawain ng Panginoon. Hindi natin tatanungin na magsisimba ba ako, mag-attend ba ako.
Hindi na kasi Kristiyano ka eh. Umasa automatic sa'yo bilang isang nananampalataya. Hindi na kailangan magbigyan mo pa ng choice, matulog, magsimba, o may pupuntahan ako. Dapat automatic yan bilang isang Kristiyano. Sunday sa Lord's Day. Wednesday kasi talagang binubuo lang ng mga leaders yan na mayroong Bible study. Pero hindi ibig sabihin na pag hindi ka umattend, hindi ka ligtas. Ang point natin is magkaroon tayo ng desire to serve the Lord. Alam niyo po, yung salita ng Panginoon, habang nakikinig tayo ng nakikinig, naririnig ng salita ng Panginoon. Pagka napuno ka ng salita ng Panginoon, kahit hindi ka magsalita sa mga katabi mo, nakikita yan, kasi nag-overflow yan eh. Bakit? Kaya nilang mangaral, ako hindi ko kaya mangaral, matagal naman akong Kristiyano. Kasi, ang totoo lang, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Iba kasi yung nag-aaral ka, kaysa yung nakikinig ka. Kasi pag nag-aaral ka, puno ka ng salita ng Panginoon, puno ka ng revelation ng Lord. Kaya, magawa mo magturo, magawa mong mag-share, dahil hindi mo na kaya eh, nandun sa iyo lahat yung salita ng Panginoon. Kahit sa trabaho eh. Sabi ko, ang totoong gusto ko noon na ministry sa Diyos, sabi ko nga, is sa music. Gusto ko mag-gitara, gano'n. Sa pag-share ng hindi ko dinisaya yan. Na someday na mag-share ako ng Pero alam niyo po, ang ng Panginoon, sa gitara, may gitara ko sa kwarto. Pero hindi ko nagagalaw yan pag walang schedule na special number. Hindi ko, parang wala akong gusto ko, pero bakit wala akong time na mag-practice? Gusto kong mag-gitara, pero bakit wala akong time mag-practice? Yung salita ng Panginoon hindi ko gusto, pero alam niyo po, ang daan kong oras din mag-aral. Kahit sa trabaho, kung ano yung nabasa ko sa umaga, sa gabi, kahit sa trabaho na may meditate ko yan. Sabi ko, Lord, ayaw kong magiging isang preacher, pero bakit yun pa yung nabibigyan ko ng maraming time at aming oras na ginugugol natin dyan. Kasi alam niyo, totoo lang, ang pag-aaral ng Bible, paggawa ng preaching, sermon, hindi po ganun kadali. At si pastor, kahit tanungin niyo si pastor, hindi po sapat ang isang linggo man, sabihin mo isang buwan, pag-aaralan mo yan eh. Kasi ang salita ng Panginoon, hindi basta-basta kung anong binasa mo yun na yun, kasi may mga ibig sabihin yan. Hindi siya yung, pag binasa natin yan, yan ang sabi ng Panginoon, Bible. Para tayo siya, kung ano yung tanong mo sa Bible, yun ang sagot. Ang totoo niyan, may laman ang bawat titik, bawat sulat sa Bible. Hindi kung ano yung nakasulat, doon na tayo. Yun ang sinabi sa Bible eh. Nga, tama, yun ang sinabi ng Bible. Ano yung application sa ating buhay? Ano yung talagang main context niya sa ating buhay? Kasi kung ganun lang, magbabasa tayo, madaling gawin lang yan. Sabihin ko, kahit kagabi lang, pwede akong mag-share sa inyo. Bukas, pwede na rin akong kasi babasahin ko lang naman. Pero hindi po ganun ang salita ng Panginoon. Sa isang verse nga, pag pinag-aralan mo yan, ang dami ng revelation na yun pala yung ibig sabihin ng verse na to. Kaya nga, kung titingnan nyo ang ginamit ng Diyos sa mga Old Testament o sa New Testament, hindi siya gumamit ng magagaling na tao. Bakit? Kung titingnan mo, wala naman siyang ginamit na mga attorney, mga engineer, mga kapag-aral, kundi ang ginamit, mga mangingisda, mga magsasaka. Kung makikita mo yung level ng buhay is ganun lang. Pero, bakit sila nakakapangaral ng salita ng Panginoon? Dahil, yung revelation ng Panginoon, nasa kanila. Nasa kanila ang yung tinuturo ng Diyos. Sa amin sa probinsya nga, sabi ko, minsan inaasal ko ng pastor nun. Pero sa totoo, sa buhay ko is parang nahihiya ako. Kasi siyempre, may mga mayor, kupok dyan, may mga abogado, mga teacher, may mga retired teacher. Tapos ikaw, high school, magtuturo ka doon. Kung isipin mo lang sa sarili mo, ano ka lang, naiintindihan kaya nila yung tama kaya yung grammar. Kung siyempre ikaw, mag-iisip ka eh, baka marong grammar ako sa English, hindi kaya ako makakahiya yun. Pero by the grace of God, hindi nila alam ang Bible eh. Pag sinabi mo ang Bible, hindi nila alam. Kahit ganun ang kataas yung pinag-aralan nila. Pag, nakikinig din talaga sila. Tapos, pagkatapos na, ganun palang ibig sabihin yun. Kahit sinong magaling na sabihin natin na professor sa mga school, bigyan mo ng Bible.
mag-share ka nga ng salita ng Panginoon. Hindi kasi ganun ang hindi pagalingan ang ng Bible. Kung ano yung desire mo. Desire mo ba talaga mag-ministry ng Panginoon? Mag-ministry sa gawain ng Diyos? Andun yung revelation ng Diyos sa'yo. Andun yung revelation ng message ibibigay sa'yo. Kaya nga pinili yung yung Word of God is hindi na basta-basta ginagamit yan. Kasi kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng text na yan, doon nagkakaroon ng na patawag nito. Yung maling pagkaunawa. Kasi pagka mali ang pagkaunawa, mali din yung application. Kaya sabi ko nung naririnig ko dati ang preaching ng grace. Sabi ko maganda ang message ng grace of God. Pero pag once na misinterpret ng mga nakikinig, wrong action. Alam niyo kung bakit? Dati sa amin sa probinsya, marami kami sa ganitong gawain. More on grace preaching. Sabi ko maganda ang message ng grace. Pero anong naunawaan nila na sila ay ligtas? Kasi sa biyaya ng Panginoon wala silang gagawin. Wala kang ginawa. Hindi biyaya ng Panginoon. Parang nagkaroon sila ng lakas na loob. Ay, ligtas naman pala ako Kung bakit pa gawin ko to? Bakit pa ako magsaserve ng Panginoon? Ligtas naman pala ako Wala naman palang gagawin kundi linigtas ka ng Diyos. Pero ang mali doon, sabi niya nga, kung talagang ligtas ka, sabi sa Bible, work out your salvation. Work out your salvation. Huwag tayo magkakamali doon kasi minsan may mga teaching na work in your salvation. Magkaiba po yun. Pag work out your salvation, ibig sabihin ng salvation na sa'yo. Ipakita mo ipakita mo na ikaw ay ligtas. Sabi nga dito sa mga nag-gym, bago kayo mag-gym, meron na kayong muscle. May muscle ka na Kaya nga, nagwo-workout ka. Pag win-workout mo yun, pa-form yung mga muscle mo. Kaya, pagka tinuro mo, nasaan na po si Pastor? Doon So, ganun po yun. Sabi niya, work out your salvation. Huwag ka mag-stick na, hindi, save naman ako Hindi ko na kailangan ganun, na mag-ministry, hindi ko na kailangan pumunta sa church. Kasi, save na ako. But the Bible says, work out your salvation. Ipakita mo na ikaw ay ligtas. Kung sa hindi, magkaiba kasi yung gawin mo to para maligtas ka. Kailangan pumunta ka sa church para maligtas ka. Magkaiba yun. Pero ipakita mo na ikaw ay niligtas ng Diyos. By the grace of God, you are saved. Kasi sabi niya, you must work out your salvation. Hindi sinabing, you must work in your salvation. Pag working kasi, kailangan pagtrabahuan bago ka maligtas. But the Bible says, work out. Ipakita mo na ikaw ay linigtas ng Diyos. Linigtas ka sa kapahamakan. So yun po yung ni Moses, sabi na, God's people are more than valuable than the word pleasure. Kung sa pleasure. Yung sumama sa bayan ng Diyos is mas valuable sa kanyang buhay kaysa yung magtango siya sa kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Kasi darating ang panahon, lahat yan maglalas. Kung sikat ka man ngayon, hindi natin alam kung ilang taon ka lang maging sikat, maglalas yun. Ano tayo Tagalog sa last? Nag-fade. Oo na. Ano ba yun? Ha? Lilipas. Lilipas. Meron pang isa lalaos. Yung tamang niya. Lalaos din yan. Kahit gaano ka kasikat ngayon, kung yan ang tinatamo, pinapalit mo sa gawain ng Diyos, lalaos din yan. Hindi yan nagtatagal. Kasi ang totoong nagtatagal, ang salita ng Panginoon. Kaya sabi niya, heaven and earth will pass away, but the word of God still remains. Kung nandun, na nananatili sa buhay natin at pinakamuhay natin. Nag-worship tayo. Saka medyo mahaba daw ang oras natin. Sabi, Pastor, enjoy. So, number 3, sabi na, God's reward is more valuable than treasure. Treasure naman tayo ngayon. Magkaiba yung pleasure sa treasure. So, sabi niya dito sa 26, na inaling malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Egypto sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang dating palang kabayaran. Kung sa doon nakafocus kasi nakafokus si Moses sa reward sa langit.
yung gantimpalang kabayaran sa kanyang ginagawa. Lahat, every Christian, mayroong pinanghahawakan. Lahat ng mga religious, mga gumagawa ng, sabi natin sa religion, lahat nakafocus ng ano ba yung ginagawa, bakit kailangan mong sumunod sa Panginoon? Kasi nga, andun yung gantimpalang kabayaran. Sa ibang translation kasi, gantimpala. Ang pag-iba ng gantimpala kasi sa King James. So, lahat yun, mayroong reward. Sabi ko nga, nung nasa Saudi ako, siyempre makasama ko Arabo, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, lahat sila Muslim. So, tinanong ko lang yung kasama ko mga online na tayo. Sabi ko, bakit kayo talagang nakipagpatayan kayo dahil sa pananampalataya? Alam mo ang sagot nila? Dahil yan, may reward. May reward daw sa langit. Alam niyo yung reward na yun? Sabi ko lang sa akin, bubulog ko sa inyo. Bawal yan. Meron silang hinahangad talaga, merong reward sa langit. Kahit mamatay ka sa kaya nga, meron silang jihad na tawag. Talagang makikipagpatayan dahil sa pananampalataya. Dahil diyan sa gantimpalang kabayaran. May reward. May reward silang hinahabol. At tinanong ko kung anong reward yun. Ito yun. Ito yung reward nila. Pero, okay, alakit na lang kayo sa akin. Bubulog sa inyo. Bilang isang Kristyano, ano ba yung reward natin? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit gumagawa tayo ng ganito, gawain, nandun tayo every Sunday? Alam mo sa akin mismo, bakit ako naglilingkod sa Diyos? Yung reward ng Panginoon, tinanggap ko na yun. Kung isipin mo ang buhay natin, isipin mo lang, nandun ka sa kapahamakan. Kung sa nandun ka sa kamatayan. Kasi sabi niya kasi, ang kabayaran ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Panginoon is buhay na walang hanggan. Kung sana, ikaw sana yung mamamatay, magbayad ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, kabayaran talaga nun, kamatayan. Parang, Lord, ako dapat ang magbabayad. Pero may nagbayad. Jesus Christ, He paid. Kaya nga pinatay si Jesus Christ eh. Kasi yun ang sabi sa Romans 6:23. Tama ka, Pastor? Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Kaya kung tayo magbayad, hindi na sa kaya nga pinatay si Jesus Christ eh. Para mabayaran yung kasalanan natin. Kaya yung gift ni Lord sa atin is buhay na walang hanggan. Yun yung kapalit nun. Kaya yung sumasama ko doon ng soul winning, lagi nilang binubuhat sa amin, pero hindi naman talaga yung context. Alam mo, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Kaya magsisi ka, kasalanan mo kasi kamatayan ng kabayaran na. Pero hindi, I'm sorry po, pero hindi ko yun ang context para sa akin. Kasalanan, kabayaran ng kamatayan. Yes, kaya nga naman si Jesus Christ yung pinatay. Sino nagbayad na ako ng kasalanan mo? Si Jesus Christ, hindi ikaw ang magbayad. Tanggapin mo si Jesus ako bilang tagapagligtas. Bayad na yung bayad na yung kasalanan mo. Kasi kung lahat ng kasalanan, sa totoo lang, kamatayan ang may kabayaran sa atin, ewan ko lang kung may natitira ba dito. Halimbawa, nagkasala ka ngayon, putol mo na isang daliri. Kung balik natin yung law, halimbawa, sa law, wala nang grace ng Panginoon. Halimbawa, nagkasala ka ngayon, putol isang daliri mo. Kung malaki-laki yung kasalanan mo, puti kamay. Next month naman, nagkasala ka na naman, putol na naman ang kung may mabigat-bigat ka pang kasalanan, putol na ang leeg na, para kang nasa Saudi na, putol ang leeg. Siguro kung ganun ang kabayaran ng kasalanan natin, bilang kung wala yung biyaya ng Panginoon, masasabi niyo bang mayroon pang natitira dito? Ako mismo, sabihin ko, wala ako sa inyo. Lahat tayo nagkakasala. Pero dito tayo maging maingat. Ang Kristiyano, hindi tinawag na makasalanan. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, you are not considered as a sinner. Alam niyo po ang pagkaiba ng makasalanan sa nagkakasala.
Pag sinner kasi, pag tinatawag na sinner, you are sinner. Sabi kasi nila, accept that you are a sinner. Ako hindi ko tinatanggap yun. Pag basta nandyan si Kristo sa'yo, you are not called sinner. Yes, nagkakamali ka. But hindi sinner ang tawag doon. Alam mo, ang sinner kasi, pag sinabi mo makasalanan ka, hindi mo pa ginagawa yung kasalanan, nakaplano sa'yo. Nakaplano sa isip mo, ay ito ang gagawin ko. Pagka sumimpa si bro, alam pa naman sa kwarto niya, kwarto ni bro Albert, sunod yan ng lapad eh. Pag sumimpa siya, papasukin ko yung kwarto niya. Yun po yung tinatawag na sinner, nakaplano. Ang tinatawag na Kristiyano na nagkakamali, hindi naman natin pinaplano magkasala eh. Di ba, o daspat na, siyempre, pagsaling mo sa trabaho, medyo hindi mo nagustuhan yung, sabihin natin na meron kayong may nangyari na hindi mo nagustuhan sa trabaho, normal na mag-react ka. Na, siyempre, pag nagalit ka, medyo iba yung iba yung ng ego natin eh. Normal yun, kasi tayo bilang isang Kristiyano, hindi naman talaga natin tinanggap si Jesus Christ, sabihin mo hindi ka magkasala eh. Nagkakasala din tayo, pero ang pagkaiba lang, hindi natin pinaplano. Kung saan dumarating at dumarating sa ating buhay, na hindi natin maiwasan yan. Minsan magiging hyper ka, may masabi kang hindi maganda. Pero, ang pagkaiba natin yun is, alam mo na nagkasala ka na. Siyempre normal yun, sabi mo, Lord, sorry Lord. Hindi naman porke nagkasala ay talagang hinuhod ka na, Lord, hindi na ako karapat-dapat. No, karapat-dapat ka rin sa gawain ng Panginoon. Nagkasala ka lang. Normal yun sa atin bilang isang kasi nandun yung biyaya ng Panginoon. Sabi niya, love covers the multitude of sin. Kung sa yung pagmamahal ng Diyos, kung gaano ka man nagkasala, kung andun talaga yung ng Panginoon sa'yo, kasi yun yung grace ng Panginoon, hindi po ka nagkamali ka, hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos, hindi na makakarating yung prayer mo. Kaya nag-pray sila, kaya hindi nakakarating yung prayer ko kasi may kasalanan ako. Walang power ang kasalanan if you receive Christ sa buhay mo. 1 Corinthians 15, chapter 15, nandun sabi nga, walang power ang kasalanan sa nananampalataya o nakipag-ugnay kay Kristo. Kasi tinapos ng Jesus Christ yun eh. Magkaiba yung you are a sinner and yung ikaw ay nagkakamali. Sabi mo, kung sinner ka, hindi ka sa Diyos. Kasi bago mo gawin ang kasalanan is nakaplano sa'yo. Kung sa ang sinner kasi, pinaplano niya. Ito, gagawin ko, yung nakakasama, yung nakaplano sa buhay mo, nakaplano sa isip mo. Magkaiba yung nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. But, let me correct. We are not sinner. Meron tayong pagkakamali lang sa buhay natin. Pero by the grace of God, yun nga, loves over the multitude of sin. Dahil sa biyaya ng Panginoon, natatakpan yun, hindi nakikita ng hindi nagiging hadlang para hindi tayo lumapit sa Diyos, hindi nagiging hadlang para hindi masagot ang prayer mo. Hindi po yun yung hindi po yun yung tawag nun, nagiging hadlang para hindi ka pakinggan ng Panginoon. Kasi siyempre, dati naman talaga, siyempre nagpre-pray tayo minsan, Lord, patawarin mo ako. Sapagkat sinabi mo sa iyong banal na salita. So, if we confess our sin, you are faithful and just to cleanse us for all unrighteousness. Kung pag-aralan mo kasi kung talagang context nun, kaya sinabi yun, if you confess your sin, you are faithful and just to cleanse us. Lahat kasi nung kausap ni Paul doon, makasalanan for the beginners. Kung sa walang nananampalataya sa Diyos. Wala yung paghahangad sa gawain ng Panginoon. Kaya nagiging sinner. Pero kung sa buhay natin, lagi natin ina-utter yun, hindi yun applicable bilang isang nananampalataya kay Jesus Christ. Kasi once you receive Christ in your life, tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo. Siya yung tagapagligtas mo. Siya yung everlasting sa buhay mo. Lahat yun, all is paid. All we have to do is to serve God. What is the purpose of God sa ating buhay? Ano ba yung will mo, Lord, sa atin? Tinignan ni Moses kasi tumingin siya doon sa gantimpalang kabayaran. Ano yung gagawin niya? Kasi alam niya, yung gantimpalang kabayaran niya is forever. Kung sa ma-reach niya yan pagdating niya sa langit. Hindi ito nagkukupas. Kaya po yung lesson natin ngayon is, sabi niya,
God's reward is more than valuable than treasure. Kung sa ano, yung reward ng Panginoon sa atin sa langit, kahit ngayon, nararanasan natin kung paano tayo pinagpala ng Panginoon, it lasts forever. Pero yung mga reward dito sa mundo, sabihin natin, tumaas lang ang position mo, kahit tumaas ang position mo sa kaisan mo, kaya ano man ang position mo sa barangay, sa yung komunidad, hindi nag-ano yan, hindi nagpatagal yan. Pero mo, kapitan na, nagpapatayan para makuha lang yung ano makakuha yung position Mayor, governor, pag tumakbo ang mga yan, nagpapatayan ang mga yan. May marinig ka na, binaril, may babalita, walang sinilitis binaril ang ganito dahil sa ano, ganyan, eleksyon, gano'n. So, yung treasure di sa ano, lupa is hindi siya nagtatagal. Tumakbo ng kapitan sa Cavite. Ang hirap. Maraming pag-iingatan. Sabi ko sa Cavite, ang daming tumatakbo ng congressman. Hindi mo makita. Kilala yung hindi mo makita sa personal. Picture lang Tumakbo ng governor. Picture lang din nakikita. Hindi mo makita sa personal. Pero sa amin sa probinsya, sa biyaya ng Panginoon, mga tumatakbo ng congressman, mga governor, kasama ko pa minsan kung masano, nag-house to house, wala silang security, wala silang mga baril na dala, kung saan paano ang buhay, hindi yung talagang nag-iingat kasi kung yung agawan ng position kasi alam nyo dito sa lupa talaga, maraming treasure. Kung yun ang hangarin natin, maraming treasure dito. Kaya lang ang pagkaiba nga, hindi nagtatagal hanggang doon na kung ilang taon lang, kung ilang buwan. Doon lang nagtatapos yung treasure na hinangad dito sa lupa. Pero yung sabi niya Moses, doon sa nag-focus ng timpala sa langit, sa reward is more than valuable dito sa lupa. Kaya niya nagawa yung ministry na umalis sa ngayon sa Egypt. Kung sa sumunod, pumunta ng Israel. Dinala yung mga people of God doon sa Israel. Siya yung ginamit ng Diyos. Nagpagamit siya sa ating buhay. Kung meron tayong tatanggihan sa buhay natin, tanggihan natin na makamundo. Dapat palitan natin na makalalit na gawa. Kasi pag wala tinanggal mo yan sa buhay niya, sabihin natin na bisyo lang, sa madaling bisyo. Pag may bisyo ka, sabihin mo, tinanggal mo, wala kang pinalit doon, babalik at babalik yung bisyo. Kasi wala kang pinalit Kung halimbawa, sabihin natin is, dati, talagang ang time mo is, nasa pasyal-pasyalan, kahit araw ng linggo, gusto mo pa rin mamamasyal. Pag tinanggihan mo yan sa sarili mo, palitan mo, pag linggo, araw ng Panginoon. Palit mo yun. Na dapat pag-lilingkod mo sa Diyos. Kasi pag hindi mo pinalitan yung tinanggal mo sa buhay mo, babalik ka doon. Kasi vacant Kung saan nagpahinga ka lang. Pero kung may tinanggal ka sa buhay mo dahil sa gawa ng Panginoon, pinalit mo doon, still lasts forever. Amen. So, yun sa yung lesson natin, pero meron pa tayong time. Bigyan ko lang ng isang kwento. Kasi alam ko ang kwento kasi natatandaan nyo alam ko matatandaan nyo kaysa dito sa kaysa lesson natin Bigyan ko lang ng isang kwento. May isang kwento kasi. Ito naman ay kwento na talagang hindi ko rin nakakalimutan. Ito kung sino rin nagkwento sa akin. So, mayroong isang bata bagong panganak, lumayo yung tatay. Sabi natin, is nagtrabaho na lang sa ibang bansa. So, hindi sila nagkikita. So, hanggang sa lumaki yung bata, hinahanap niya ngayon yung magulang niya. So, sabi niya, nasaan yung tatay ko? Tapos, pinaliwanag ng anak ng nanay. Nagtrabaho sa ganito, ganyan. So, nung lumaki siya, nung lumaki, nagkaroon ng isip. So,
gumawa ng sulat yung tatay sa ibang bansa. Uso kasi yung sulat nun, hindi uso yung cellphone. Wala yung mga cellphone, saka text. Nagsulat yung tatay. Sabi niya, na, sumakay ka ng barko. Sumakay ka ng barko. Pag sa tumigil yung barko, ay sabi niya, na, gusto mo ba akong makita? Sa sulat niya. O, kung gusto mo akong makita, siyempre yung anak, sabik na sabik, gusto niya makita yung tatay eh. Sabi niya, sumakay ka sa barko. Pag once na huminto yung barko, makikita mo ako. Doon ako sa nahintuan mismo ng barko, makikita mo ako na pag huminto yung sanakyan ng barko. Siyempre, tuwang-tuwa yung bata kasi siyempre, gusto niya makita yung tatay niya eh. So, sa madaling sabi, sinunod niya. Nagbihis, naghandaan niya. Sumakay daw ako sa barko. Pag once na huminto yung barko, makikita ko yung tatay ko. So, tuwang-tuwa siya. So, pagsakay niya sa barko, so, siyempre sa tuwa niya, hindi niya namamalayan na nandun pa sa sulok na mainit. Tinitirikan ng araw. May nakapansin sa kanya. Sabi niya, bakit yung batang yun ay tinitirikan ng naiinitan, pero tuwang-tuwa pa rin. May nakapansin eh, sa mga sumasakay ng barko eh. Bakit tuwang-tuwa yung batang yun? Eh, hindi ba siya doon sa hindi pa namin nakikita kumakain. Na nandun lang siya sa nakaupo. Kasi ang isip ng bata, pag huminto yung barko, makikita ko yung tatay ko. Yun yung niya eh, yung nakafocus siya eh. Ganun si Moses na nakafocus sa gantimpalang mariwal. So, nung lumapit yung isang tao na nakasakay nila. Sabi niya, bata, bakit ang saya-saya mo? Ang init dyan. Sabi yung bata, kasi nagsulat ng tatay ko, pag huminto daw tong barko na to, makikita ko yung tatay. Ganun pala yun. Kaya pala, tuwang-tuwa ka kahit gaano kainit. Ganun din sa ating bilang San Cristiano. Alam niyo po, kung nakafocus tayo sa kay Lord, pagkatapos ng buhay natin, makikita natin ang Diyos. Kahit gaano kahirap maglingkod sa Diyos. Hindi madaling maglingkod sa Diyos. Totoo lang. Marami kang tatanggalin sa buhay mo. Marami kang iwan. Marami kang patanggalin para makapaglingkod. Alam yung testimony ni Pastor Louie about sa kanilang overtime. Sabado. Tinanggal niya ang Sabado sa overtime. Yung sabi ko nga sa inyo, hindi madaling mag-aaral ng ganito. Dahil nakafocus sa salita ng Panginoon. Pero hindi sinasabi niya, kayo din, huwag kayong mag-OT ng Sabado dito, na wala kayong ipapalit sa salita ng Panginoon. Kung gusto niyo mag-aaral ng salita ng Panginoon, tanggalin nyo rin yung Sabado. Pero hindi ibig sabihin na si Pastor Roy ayaw niyang pumasok ng Sabado at mag-OT, gagayahin nyo rin. Kaya naman ayaw niya kasi nga, dahil sa salita ng Panginoon. Kung binibigyan yung oras para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung tatanggalin niya yung Sabado niya mag-overtime at wala siyang matatanggal mo kaya yung pastor, di ba? Kasi meron siyang ipakanit sa oras na yun. Ganun din sa ating buhay natin. Bilang mananampalataya, isang Kristiyano, hindi po madali. Kailangan, anuman yung nakakahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon, we must look up po. Si Pedro nga sabi ng Diyos, gusto mong sumunod sa akin? Sabi niya, yes! Sabi niya ngayon, kung fisherman ka, tagdihan mo yan, magiging fishers of men ka, gagawin kitang mangingisda ng tao, mangingisda sa mga tao. Yun yung pinalit na hindi niya basta-basta sinabi niya, iwanan mo yan at bahala ka sa buhay mo. May pinalit. Ganun sa ating buhay. Kung meron tayong tatanggalin sa buhay natin, nakakahadlang sa paglingkod ng Panginoon. We must rin kailangan natin may substitute sa ating pinatanggal sa buhay. Kasi kung wala tayong pinapalit doon, babalik ka rin doon. Babalik ang buhay mo. So, ganun nga kung bata, tuwang-tuwa, kahit gaano kainit sa barko. Sabi niya, pag nakita ko yung tatay ko, masaya na. Ganun din tayo bilang isang Kristiyano. Minsan mararanasan natin na, ayaw ko muna magsimba. Gusto ko na matulog. Luke 9:23, sabi niya, if you want to follow God, you must to deny yourself. Anggihan mo kung ano yung sarili mo para makapasok ka o makasunod ka sa
kalooban ng Panginoon. So, yun lang po muna ang lesson natin ngayon. Sabi na, number 1, sabi na, God's will is more valuable than word popularity. Yung popularity kasi sa ating buhay pansamantala. Number 2, God's people are more valuable than pleasure. Mas maanong sumama tayo sa gawain ng Panginoon o kaya dito sa ating bayan ng Diyos kaysa naman yun. Nandun tayo sa pinipili pa natin ng treasure ng mundo. Marami kasi treasure ng mundo eh. Pa kayo sa Nagasima, maraming rights. Masarap yun. Maraming doon. Pero kung yan ang magiging hadlang para tayo makapagod sa Panginoon, mas tukat ko. Number 3, sabi na, God's reward is more valuable than treasure. Treasure sa mundo. So, amen po rin ang Panginoon. Yun lang po ang lesson ng Panginoon sa ating buhay. At tayo manalangin. Yes, Lord, ang dakila Diyos, nakakahirin sa lahat, the Lord of Lords and King of Kings. Father, maraming salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong banal na salita, Panginoon, na patuloy namin, Panginoon, na natutunuan, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang purpose namin bilang mananampalataya, Panginoon. Kung ano yung purpose mo sa aming buhay, O God, na dapat namin lakaran, Panginoon, bilang isang mananampalataya. Maraming salamat, Ama, sa umaga ito, Panginoon. Binibigay sa iyo ang lahat ng pagpulit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.それでは、ハレルヤマーチをやっていきたいと思います。Mag-pray tayo. Panginoon ng mga pangyarihan sa lahat, muli kami nagpupuri at muli kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa natapos na gawain sa umagang ito. Salamat sa iyong pangunguna. Salamat sa iyong mga salita na ibigay sa amin. Salamat sapagkat tunay nga, O Lord, na ayun ang mga salita na patuloy na ipinapaalala sa amin at hindi lamang ito, O Diyos, ay iyong pinaalala, kundi ituloy ka na katotohanan ng iyong mga salita. Marami pong salamat sa iyong ginamit sa umagang ito. Patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang gamitin sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa kaloob na aming nalikong sa umagang ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat kaloob, ang bawat kamay ng bawat isa. Panginoon, ikaw magbalik ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. At yabitin mo
mo ang pagpapalang ito na aming naliko sa iyong gawain, Panginoon. Maraming pong salamat at patuloy namin pinagkatiwala ang aming buhay sa iyo, Panginoon, sapagkat ang aming buhay, Panginoon, tunay nga, Lord God, ay ligtas sa iyong mga kamay. Kaya, Lord, hayaan mo ang aming buhay na makita po kayo, Panginoon. Maraming pong salamat. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pagipagpisan ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay sumainyo mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless ating lahat.それではお客席ください。